Ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay isang bagay na hindi madalas sabihin ng malakas ng karamihan sa mga doktor. Ang mga payo na ibinibigay sa mga taong may diabetes tungkol sa prutas ay isang malaking gulo, isang tunay na nagkakasalungatan at nakakalitong gulo. At hindi nyo kasalanan kung hindi nyo na alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Sa loob ng mahigit 20 taon ng paggagamot sa mga pasyenteng Pilipino na may diabetes, paulit-ulit kong naririnig ang tatlong magkakaibang kwentong ito. Ang unang pasyente ay magsasabi sa akin na ang sabi raw ng kanyang nutritionist ang prutas ay parang asukal lang din, kaya dapat itong ituring na parang kendi iwasan ng tuluyan. Ang pangalawang pasyente naman ay nakarinig mula sa isang influencer sa Facebook na ang asukal sa prutas ay natural kaya hindi daw ito nakakasama at pwede kang kumain kahit gaano karami. Ang pangatlong pasyente ay nakabasa ng isang headline na nagsasabing mapanganib daw ang mga tropical fruits tulad ng mangga natin dito sa Pilipinas, ngunit hindi ipinaliwanag kung alin bakit o gaano karami ang pwedeng kainin. Tatlong magkakaibang sagot lahat galing sa mga taong nag-aangkin na sila ay eksperto. Kaya hindi nakapagtataka na kayo ay natatakot at napaparalisa sa pagdedesisyon. At ano ang nangyayari dahil sa pagkalitong iyon, ang ilan sa inyo ay tuluyan ng itinigil ang pagkain ng prutas. Dahil dito, nawawalan kayo ng mahahalagang fiber, bitamina at mga compounds na totoong kailangan ng inyong katawan upang labanan ang mga komplikasyon ng diabetes. Ang iba naman sa inyo ay malayang kumakain ng sandamakmak na prutas nang walang anumang limitasyon at pagkatapos ay nagtataka kung bakit patuloy na tumataas ang inyong blood sugar kapag nag-check kayo sa glucometer. Wala ni isa sa dalawang grupong ito ang nabigyan ng tunay at tamang kaalaman upang makagawa ng mga desisyon ng may kumpiyansa. Babaguhin natin iyan ngayon. Ngayong araw, isa-isa kong ipapaliwanag sa inyo ang 10 pinakamagandang prutas para sa mga taong nagkokontrol ng kanilang asukal sa dugo at ang 5 prutas na nangangailangan ng matinding pag-iingat. Hindi ito nakabatay sa hula o takot, kundi nakabatay sa siyensya kung paano talaga kumikilos ang bawat prutas sa loob ng iyong katawan. Maging tiyak tayo. Maging tapat tayo. At sa pagtatapos nito, mararamdaman ninyo na sa wakas meron na kayong malinaw na mapa na susundan. Ngunit may gusto muna akong sabihin at kailangan kong pakinggan ninyo itong mabuti. Walang kahit anong prutas sa mundong ito ang sasabihin ko sa inyo na hindi na muling pwedeng dumampi sa inyong mga labi. Wala ni isa. Ang ganyang uri ng pag-iisip ay nagre-resulta sa pagkabigo, sobrang pag-aalala at kalaunan ay ang tuluyang pagsuko. Ang pinaniniwalaan ko ay ang pag-unawa. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagalaw ang isang pagkain sa iyong katawan, mawawala ang takot mo rito at magsisimula mo itong makontrol. Iyan ay isang ganap na magkaiba at mas makapangyarihang paraan ng pamumuhay. Ang mga taong may diabetes ay dapat kumain ng prutas. Ang tanong lamang ay alin doon, gaano karami at kailan buuin natin ang pag-unawang iyon ngayon mismo. I-comment nga po ninyo sa ibaba kung saang probinsya o bansa kayo nanonood ngayon. Binabasa ko po ang bawat isa niyan. At kung ito ang una kong pagkakataon ninyo sa aking channel, mag-subscribe at i-click ang notification bell dahil ganitong uri ng mga makabuluhang impormasyon ang ibinabahagi ko bawat linggo. Bago tayo pumunta sa listahan,
kailangan ko munang ibigay sa inyo ang dalawang napakahalagang tool. Dahil kung wala ang dalawang ito, ang listahan ay mananatiling isang simpleng listahan lamang. Ngunit gamit ang mga tool na ito, maiintindihan ninyo ang dahilan sa likod ng bawat prutas at magagamit ninyo ang luhikang ito kahit sa mga pagkaing hindi ko nabanggit. Ang unang tool ay ang glycemic index o GI. Isipin ninyo ito bilang isang sukat ng bilis. Sa madaling salita, gaano kabilis pumapasok ang asukal mula sa isang partikular na pagkain papunta sa inyong dugo. Ang I na mas mataas sa 70 ay nangangahulugan na ang asukal ay hahampas sa iyong dugo na parang isang biglaang alon. Biglang tataas ang iyong asukal, magpapanik ang iyong lapay at magugulat ang iyong katawan. Ang GI na mas mababa sa 55 ay nangangahulugan na ang asukal ay pumapasok ng dahan-dahan at banayad parang isang mahinang agos lamang. Iyan ang gusto natin. Ang pangalawang tool ay ang glycemic load o GL. At ito ang madalas na hindi napapansin o hindi ginagamit. Kung ang GI ay ang bilis, ang GL naman ay ang kabuuang dami. Sinasabi nito kung gaano karaming asukal ang aktwal na napupunta sa iyong dugo kapag kumain ka ng isang karaniwang dami ng pagkaing iyon. Ang GL na mababa sa 10 ay itinuturing na ligtas. Ang GL na lampas 20 ay isang seryosong babala. Narito ang panuntunan na gusto kong dalhin ninyo habang buhay. Kapag pumipili ng prutas para sa pagkontrol ng blood sugar, gusto ninyo ang parehong mababang GE at mababang GL. Kung ang isa ay wala, ang isa kulang ang inyong impormasyon. At isa pa, bago tayo magsimula, isa sa ayos ko ang lahat ng ito. Sa iisang batayan ng timbang humigit kumulang 120 gramo. Sa ganoong paraan, ikinukumpara natin ang realidad sa realidad. At hindi natin pinagkukumpara ang isang maliit na dakok sa isang malaking mangkok ng prutas. Isa-isahin natin ang 10 prutas na nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang pinakahuli sa listahan ang pinaka-inirekomenda ko. Pang-10 sa listahan ay ang mga plum o siniguelas. Ang mga plum ay hindi nabibigyan ng atensyong nararapat sa kanila. Sa pagkakaroon ng GI na 39 at GL na 5 lamang, komportableng nakaupo ang mga ito sa ligtas na sona. Kung gusto ninyo ng isang bagay na natural na matamis na hindi bibiglain ang inyong glucose level, ang plum ay isang mapagkakatiwalaang pagpipilian. Mayaman din sila sa vitamin C at naglalaman ng mga compounds na sumusuporta sa kalusugan ng ating atay na higit na mahalaga kaysa sa inaakala ng marami para sa mga taong nagpapanatili ng insulin sensitivity. Pang-siyam ay ang mga peras. Ang isang perpektong hinog na peras ay may GI na 38 at GL na 4. Napakagandang mga numero. Ngunit heto, ang gusto kong mapansin ninyo, partikular sa mga peras. Ang fiber o hibla nito ay hindi pantay-pantay na nakakalat sa buong prutas. Ang malaking bahagi nito ay nakakonsentra sa mismong ilalim ng balat. Kung babalatan mo ang iyong peras bago kainin, literal mong tinatanggal at itinatapon ang isang napakahalagang proteksyon. Kainin nyo ito ng buo kasama ang balat. Ang balat na iyon na puno ng fiber ay nagsisilbing pisikal na harang na nagpapabagal sa paglabas ng asukal papunta sa iyong dugo. Huwag nyo iyang itatapon.
Pangwalo ay ang mga mansanas. May GI na 36 at GL na 6. Alam nyo na siguro na ang mga mansanas ay mabuti sa katawan, ngunit hayaan ninyong maging mas tiyak ako. Ang mga mansanas ay naglalaman ng isang uri ng soluble fiber na tinatawag na pectin. Ang pectin ay hindi lamang nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Kumikilos din ito sa iyong digestive tract upang tulungan kang pababain ang iyong LDL cholesterol na siyang tinatawag na bad cholesterol. Para sa isang taong may diabetes, ang panganib sa sakit sa puso o cardiovascular disease ang numero 1 pangmatagalang alalahanin natin. Ang pagkain ng isang mansanas na may kasamang balat ay gumagawa ng 2 trabaho ng sabay. Huwag kailanman maliitin ang simpleng mansanas. Pang-7 ay ang passion fruit, GI, na 27, GL na 5. Pambihira ang mga numerong iyan. Ang passion fruit ay isa sa mga prutas na pinakakaibigan ng asukal sa dugo sa buong mundo. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi man lang naisip na isama ito sa kanilang pang-araw-araw na dieta. Heto pa ang bonus. Ang passion fruit ay naglalaman ng mga natural na compounds na may banayad na nakakapagpakalma, na sumusuporta sa isang malalim at dekalidad na tulog. Bakit nga ba pinapahalagahan ng isang channel tungkol sa diabetes ang pagtulog? Dahil ang hindi magandang pagtulog ay direktang nagpapalala sa insulin resistance. Ang isang masamang gabi ng pagtulog ay kayang magpataas ng inyong fasting glucose kinaumagahan na parang kumain kayo ng marami at mali. Ang passion fruit ay hindi lang basta isang merienda. Ito ay isang estratehiya para sa gabi bago matulog. Pang-6 ay ang mga pongkan o dalandan. At kailangan kong huminto rito ng ilang sandali dahil ang sasabihin ko ngayon ay may mas praktikal na epekto sa iyong pang-araw-araw na blood sugar kumpara sa halos anumang bagay sa bidyong ito. Ang isang buong pongkan o dalandan na kinain ng buo kasama ang lahat ng mga hibla at lamukot nito ay may GI na 40 at GL na 5. Ligtas, masustansya at tunay na kapakipakinabang. Ngunit ang pag-inom ng katas nito o orange juice ay hindi pareho ng epekto. Hindi sila iisang pagkain. Hindi ninyo pwedeng ipagpalit ang isa para sa isa. Isipin ninyo ang inyong sariling umaga sandali. Kung magtitimpla ka o magpipiga ka ng isang basong orange juice, marahil ay gagamit ka ng 2 o 3 buong dalandan para mapuno ang basong iyon. Ngayon, tanungin ninyo ang inyong sarili ng tapat, uupo ba kayo sa hapagkainan at kakainin ang 3 buong dalandan ng sunod-sunod sa iisang upuan lang? Malamang hindi. Kakain ka ng isa, mabubusog ka at titigil ka na. Ngunit sa anyo ng juice, ang 3 dalandan na iyon ay mauubos mo sa loob ng wala pang 1 minuto at hindi mo man lang namalayan. Ang fiber na sana ay nagpabagal ng lahat sa inyong tiyan ay nawala na, naiwan na doon sa pinagpigaan na itinapon nyo. Ang nakakarating sa iyong dugo ay karaniwang isang siksik na alon ng asukal. Ang GL ng isang basong iyon ay aakyat lampas sa 20 na nasa mapanganib na sona. Ito ang isa sa mga sandali kung saan ang inaakala nating pinakamalusog na nakasanayan ay tahimik na nakakasama sa atin. Kahit pa organic o walang dagdag na asukal na puti, problema pa rin iyon. Dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang idinagdag. Ito ay tungkol sa kung ano ang inalis. Ang fiber ay inalis at ang fiber ang iyong proteksyon. Kainin mo ang dalandan mo
ng buo, huwag mo itong inumin bilang juice. Panglima ay ang kiwi. May GA na 38 at GL na 9. Nakuha ng kiwi ang pwesto nito rito dahil sa dalawang dahilan. Ang una ay halata. Tunay na mababa ang epekto nito sa glucose. Ang pangalawang dahilan ay kung ano ang nagpapahalaga rito, lalo na para sa mga pasyenteng diabetic. Ang kiwi ay siksik sa antioxidants, lalo na ang vitamin C at vitamin E, nang magkasama na ipinakita sa mga pag-aaral na nakakatulong magpababa ng presyon ng dugo. Bakit mahalaga iyan dito? Dahil humigit kumulang 2/3 ng mga taong may type 2 diabetes ay nagkakaroon din ng high blood pressure o alta presyon. Ang pamamahala sa dalawang kondisyong ito nang sabay sa pamamagitan ng pagpili ng tamang pagkain ay napakalaking tulong. Binibigyan ka ng kiwi ng pagkakataon na lumaban sa dalawang digmaan ng sabay. Pang-apat ay ang mga strawberry. G ay na 40, isa GL na 3. Ang GL na 3 ay naglalagay sa strawberry bilang isa sa pinakaligtas na prutas na maaari mong kainin para sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ngunit ang tunay na kwento ng mga strawberry ay nasa isang klase ng mga pigment molecules na tinatawag na anthocyanins. Ito ang mga compounds na nagbibigay sa strawberry ng kanilang malalim na kulay pula at kabilang sila sa mga pinakamalakas na tagaprotekta ng cardiovascular na makukuha sa pagkain. Ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa iyong puso, mga bato at mga mata ang siyang pinakananganganib habang tumatagal ang diabetes. Direktang sinusuportahan ng anthocyanins ang tibay at kalusugan ng mga daluyang ito. Kumain ng strawberry nang madalas, hindi lang paminsan-minsan. Pang-3 ay ang bayabas. GA na 23, GL na 3. Gusto kong pansinin ninyo ang GAA na 23. Iyan ay pambihirang baba. Para bigyan kayo ng paghahambing, ang puting tinapay tulad ng tasty bread ay nasa 75. Ang isang pirasong bayabas at isang hiwa ng puting tinapay ay magkaibang-magkaiba sa kung paano nila tratuhin ang iyong asukal sa dugo, kahit pa halos magkapareho lang ang halaga nila sa palengke. Gusto ko ring basagin ang isang malaking mito o maling paniniwala na totoong nagpalayo at nanakot sa mga tao na kumain ng prutas na dapat sana ay kinakain nila. Sinasabi nila na ang fructose, ang asukal na matatagpuan sa prutas, ay nakakasira sa atay at sa makatuwid lahat ng prutas ay mapanganib daw para sa mga diabetic. Ito ay isang kasinungalingan at kailangan itong sabihin ng malinaw. Nagiging mapanganib lamang ang fructose kapag dumating ito sa isang siksik na anyo, tulad sa mga soft drinks, corn syrup, at matatamis na processed juices sa karton. Pinoproseso ng atay ang siksik na fructose sa paraang nagdudulot ng problema sa paglipas ng panahon, tulad ng fatty liver. Ngunit ang fructose na natural na nasa loob ng isang buong bayabas ay dumarating na may kasamang sandamakmak na fiber, tubig, bitamina at polyphenols na ganap na bumabago sa takbo ng metabolismo. Hindi tinatrato ng iyong atay ang isang bayabas tulad ng pagtrato nito sa isang lata ng soft drinks. Huwag ninyong hayaan ang takot. Sa isang salita, na pigilan kayo sa pagkain ng isang pagkain totoong nagbibigay ng kalusugan. Pang-2 ay ang mga peaches, GAA na 42, GL na 4. Ang peaches ay isa sa mga pinakamapang-unawang prutas na umiiral para sa mga taong nagkokontrol ng asukal. Sapat ang tamis para tugunan ang pananabik mo,
ngunit mababa ang epekto sa glycemic na nagsisilbing isang ligtas na kanlungan. At nais kong gamitin ang pagkakataong ito para sagutin ang isang tanong na madalas kong matanggap na lalapat ba ang listahang ito sa mga pre-diabetic, sa mga may type 1 at sa mga bagong diagnose pa lang na may type 2. Ang sagot ay opong-opo sa lahat ng nabanggit. Ang mga prinsipyo rito ay makakatulong sa sinuman na may hamon sa pamamahala ng blood glucose. Hindi ito eksklusibo lamang para sa mga malalala ng diabetes. Ito ay simpleng mahusay at tamang siyensya. Numero 1 ay sa mga sariwang cherry. GA na 27 GL na 6. Ito na ang pinakamalapit sa mga perpektong numero na makikita mo sa mundo ng mga prutas. Ngunit gusto kong idiin ang salitang sariwa dahil merong isang bersyon ng cherries na ganap na kabaligtaran ng inirerekomenda ko. Yung mga cherries na nakalagay sa garapon, kulay matingkad na pula na nilagyan ng artipisyal na pangkulay na nakababad sa malapot na sirup, yung madalas gamiting palamuti sa ibababaw ng mga cake, halo-halo at cocktails. Ang mga iyon ay nakababad sa napakatamis at siksik na asukal sa loob ng maraming buwan. Wala na silang kinalaman sa tunay na sariwang cherries. Lumayo kayo sa mga iyon. Ang mga sariwang cherries, bukod sa napakaganda ng glycemic profile nila, ay naglalaman ng anthocyanins at iba pang anti-inflammatory compounds. Iniuugnay ito ng mga pananaliksik sa pagbawas ng pamamaga ng mga ugat, at ang pamamaga ng ugat ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mga komplikasyon sa puso na maaaring idulot ng diabetes paglipas sa mga dekada. Kung may isang prutas man akong pinakagustong makita sa kusina ng isang pasyenteng may diabetes tuwing linggo, ito ay ang sariwang cherries. Kompleto na natin ang top 10. Ngunit ngayon kailangan kong mas mag-focus kayo dahil ang susunod kong tatalakayin ay kung saan madalas nagkakamali ng tahimik at paulit-ulit ang maraming Pilipino nang hindi nila namamalayan. Ang mga prutas na ito ay hindi naman lantarang mapanganib. Madalas nga natin silang makita sa mga health and wellness plans, sa mga menu ng smoothies, at kahit sa kafeterya ng mga ospital. Meron silang magandang reputasyon. At para sa isang taong nagkokontrol ng asukal, ang magandang reputasyon na iyon ang eksaktong dahilan kung bakit napakadali nilang maliitin at makain ng sobra. Kanina, nasa ligtas na lugar tayo. Ngayon, lilipat tayo sa isang ibang zona. Tinatawag ko ang mga ito na high-stakes fruits o mga prutas na may malaking sugal. Hindi sila ipinagbabawal, hindi sila lason, ngunit sila ay mapaghingi. Ang pagkain sa kanila ng walang pag-iingat ay parang pagmamaneho sa isang basang kalsada ng napakabilis. Maaaring maayos ka lang, ngunit ang espasyo para sa pagkakamali ay mas maliit kaysa sa inaakala mo. Panglima, sa caution list ay ang papaya. May GII na 58 at GL na 10. Ang papaya ay totoong kapaki-pakinabang para sa panunaw. Naglalaman ito ng enzyme na tinatawag na papain na tumutulong na magtunaw ng mga protina at nakakapag-alis ng pagiging bloated at hindi komportabling pakiramdam sa tiyan. Hindi ko gustong isantabi ang benepisyong iyon dahil totoo iyon. Ngunit para sa isang taong may diabetes, ang benepisyo sa panunaw at ang epekto sa glucose ay dumarating ng magkasabay. Hindi mo makukuha ang isa nang wala ang isa. At sa GL na 10, ang papaya ay nakaupo mismo sa hangganan ng kung ano ang itinuturing na ligtas.
Kung kakain ka ng papaya, panatilihing maliit ang bahagi, kainin ito kasama ng protina at huwag itong gawing pang-araw-araw na nakagawian. Pang-apat sa caution list ay ang pinya. GE na 50, GL na 14. Ang pinya ay nakakarepresko at nakabuo na ng kahangahangang reputasyon sa kalusugan. Marahil ay nakita nyo na ang mga post na nagsasabing sinusunog daw nito ang taba, nililinis o dinidetox ang katawan at binabawasan ang pamamaga sa pamamagitan ng enzyme na bromelain. Merong suporta sa siyensya ang ilan dyan, ngunit hindi alam ng iyong pancreas ang tungkol sa magandang reputasyon ng pinya. Ang alam lang nito ay ang dami ng asukal na pumapasok. At sa GL na 14 ang pinya ay nagdadala ng malaking hamon sa iyong glucose. Kalahating tasa ang pinakamarami sa isang kainan, hindi isang buong mangkok at hindi libreng kainin kahit kailan mo gusto dahil lang sa akala mong malusog ito. Tratuhin ang pinya ng may paggalang. Pang-tatlo sa caution list ay ang mangga. E na 56 GL na 14. Ang mangga ay paborito nating mga Pilipino at naiintindihan ko kung bakit. Pambihira ang sarap nito, lalo na ang mga mangga galing Guimaras o Zambales. Ngunit gusto kong ituwid ang isang partikular na pagkakamali na palagi kong nakikita at kailangan ninyong marinig ito ng malinaw. Naniniwala ang ilang tao na kung magdadagdag sila ng chia seeds o flax seeds sa kanilang mango smoothie, nagiging ligtas na ito para sa blood sugar. Kailangan kong maging tapat sa inyo. Iyon ay isang patibong. Narito ang tunay na nangyayari. Pinapabagal ng mga buto ang bilis ng pagpasok ng asukal sa iyong dugo. Iyan ay epekto sa glycemic index, mas mabagal na pagsipsip. Ngunit ang glycemic load, ang kabuuang dami ng asukal na kailangang iproseso ng iyong katawan, ay hindi nagbabago kahit kaunti. Kailangan pa ring harapin ng iyong pancreas ang bawat gramo ng asukal na galing sa mangga. Pinahaba mo lang ang oras ng pagproseso, pero hindi mo binawasan ang pabigat. Isipin mo ito ng ganito, ipagpalagay na may utang ka. May nag-alok na bayaran mo ito ng hulugan o unti-unti sa halip na isang bagsakan. Hindi lumiit ang utang mo. Babayaran mo pa rin ang bawat sentimo. Iyan ang ginagawa ng chia seeds sa mangga. Huwag ninyong gamitin ang mga superfoods bilang resibo para kumain ng sobra-sobra. Hindi ganun gumagana ang mga iyon. Pangdalawa sa caution list ay ang saging. GI na 62, GL na 16. Ang saging ay nasa kahit sang kanto dito sa Pilipinas, Latundan, Lakatan, Saba. Mura, madaling bitbitin, pamilyar at tunay na masustansya. Kinikilala ko ang potassium nito, ang B vitamins at ang enerhiyang ibinibigay nito. Ngunit tingnan ninyo ang GL na 16. Kanina pinag-usapan natin ang avocado na may GL na 2 lamang. Ang isang saging ay nagdadala ng 8 beses na mas mataas na pabigat sa asukal sa dugo kaysa sa isang avocado. Ang paghahambing na ito ay hindi para takutin kayo. Idinisenyo ito upang matulungan kayong maunawaan ang bigat ng kung ano ang inyong kinakain. Kung gusto ninyong kumain ng saging, may 2 tuntunin. Una, piliin iyong mga kakahinog lang na may kaunti pang berde sa balat. Ang saging na puro itim na tuldok ay na-convert na ang halos lahat ng starch nito sa mabilisang umepektong asukal. Habang mas hinog
Ang saging, mas mataas ang epekto sa asukal sa dugo. Pangalawa, kainin lamang ang kalahati. Hindi ang buo kundi kalahati lang at mas maganda kung kasabay ng kaunting protina or nuts. At ang numero 1 sa caution list, ang prutas na nangunguna para sa isang dahilan na higit pa sa chemistry nito ay ang mga ubas. GIA na sa 60 sa GL na 12. Ang problema sa ubas ay hindi lang sa mga numero nito. Ang problema ay kung ato ang nangyayari sa bawat pagkakataon na may isang taong uupo at may dalang isang buong kumpol nito. Pinaplano mong kumain lang sana ng 5. Kumain ka ng 1, tapos 1 pa, tapos 1 pa. Dahil maliit ang bawat butil, lumilikha ito ng pakiramdam na walang masamang nangyayari. At bago mo pa mamalayan, nakakain ka na ng 20 ubas at nakonsumo mo na ang dami ng asukal na katumbas ng isang candy bar. Naglalaman ang ubas ng resveratrol, isang polyphenol na may tunay na antioxidant properties. Totoo iyon. Ngunit ang problema sa dami na madalas mangyari kapag kumakain ito ay pantay ding totoo. Kung gusto mong kumain ng ubas, bilangin mo muna bago mo isubo ang unang butil. Itakda ang numero sa 10 at tumigil na doon. Huwag na huwag kang kakain na direkta kang pumipitas mula sa kumpol. Bago tayo pumunta sa isang espesyal na prutas na alam kong hinihintay ng marami sa inyo, kailangan ko muna kayong balaan tungkol sa 2 panganib na mas seryoso kaysa sa anumang individual na prutas sa magkabilang listahang ito. Ang unang panganib ay ang mga pinatuyong prutas. Raisins, dried mangoes, prunes, o dried cranberries. Isipin ninyo kung ano talaga ang ginagawa kapag pinapatuyo ang isang prutas. Tinatanggal mo ang tubig. Iyon lang. Ngunit ang tubig ang mismong nagpapalabnaw sa asukal na nasa loob ng buong prutas. Alisin mo ang tubig at ang asukal ay mananatili at ngayon ay siksik sa isang napakaliit na sukat. Ang isang maliit na dakok ng pasas ay nagdadala ng glycemic load ng maramihang buong ubas. Madalas ang GL ng mga ito ay lumalampas sa 30. Para sa mga taong nagkokontrol ng asukal, ang dried fruit ay hindi prutas. Ito ay pinatigas na asukal na nagpapanggap na malusog. Tratuhin ninyo ito ng ganoon. Ang pangalawang panganib ay ang pagkahinog. At ito ay pangunahing biochemistry na halos walang nagpapaliwanag sa inyo. Habang humihinog ang prutas, ang mga starches sa loob nito ay nagiging mga asukal. Ito ay isang tuloy-tuloy at inaasahang kemikal na proseso. Ang isang saging na medyo berde pa ay naglalaman ng malaking halaga ng resistant starch na mabagal sipsipin ng katawan at aktwal pang nagpapakain sa mga mabubuting bakterya sa bituka. Ang mismong saging na iyon, kapag hinayaan mong magkaroon ng mga itim na tuldok, ay nai-convert na ang karamihan sa starch na iyon bilang glucose at fructose na napakabilis pumasok sa dugo. Parehong prutas, parehong laki, ngunit posibleng magkaibang-magkaiba ang epekto sa blood sugar. Depende lamang sa kung kailan mo ito kinain. Piliin ang prutas sa pinakatamang pagkahinog nito o bago pa man ito tuluyang mahinog. Huwag hintayin maging sobrang lambot at sobrang tamis nito. Ngayon, pag-usapan natin ang pakwan. Alam kong malaking bilang sa inyo ang naghihintay na lumabas ang pangalang ito. Napansin ninyo, sigurong wala ito sa top 10 at wala rin sa caution 5. Hindi po yun nakalimutan. Ang pakwan ay isang tunay na kakaibang kaso at nararapat itong bigyan ng sariling paliwanag mula sa pananaw ng nutrisyon,
kahanga-hanga ang pakwan. Naglalaman ito ng L-citrulline, isang compound na tumutulong magpalambot at magpalawak ng mga daluyan ng dugo na direktang sumusuporta sa magandang blood pressure. Para sa isang taong may diabetes, kung saan ang panganib sa sakit sa puso ay mataas na yan ay isang makabuluhang benepisyo. Mula sa pananaw ng glycemic index, napakataas ng nakukuhang marka ng pakwan lampas 72. Mukhang nakakaalarma ito sa papel. Ngunit heto ang nakakagulat na kabalintunaan. Ang glycemic load ng isang karaniwang serving na 120 gramo ay 4 lamang. Bakit? Dahil ang pakwan ay binubuo ng 72% ng tubig. Wala talagang ganoon karaming asukal sa isang makatotohanang hiwa, kahit pa mabilis pumasok sa dugo ang asukal na naroon. Kaya sa teorya, ang katamtamang pagkain ng pakwan ay kayang-kayang pamahalaan ng karamihan sa mga may diabetes. Ngunit dito ko kailangang maging tapat kayo sa inyong mga sarili. Isipin mo, tuong huli kang kumain ng pakwan, humiwa ka ba ng eksaktong 100 at 20 gramong hiwa kinain ito at tunay na huminto na o nagpatuloy ka sa pagkain? Dahil napakalamig nito, matamis at nakakarepesko sa gitna ng mainit nating panahon, at ang isang malaking mangkok ng pakwan ay nasa harapan mo lang, alam na ng karamihan sa inyo ang sagot nang hindi na kailangang mag-isip ng malalim. Ang patibong ay wala sa pakwan. Ang patibong ay kung ano ang ginagawa ng pakwan sa iyong pagkontrol ng dami ng kinakain. Kung meron kang disiplina na kumain lamang ng isang takdang sukat at huminto na, ang pakwan ay maaaring maging isang napakagandang pagpipilian. Kung hindi mo kaya ang bilis ng pagpasok ng asukal nito na pinagsama sa realidad ng kung gaano karami ang talagang kinain mo, ay maaaring lumikha ng totoong problema. Kayo lang ang nakakaalam kung saang kategorya kayo nabibilang. Maging tapat kayo sa inyong sarili tungkol dyan. Gusto ko kayong kausapin ng direkta kahit sandali lamang. Hindi bilang isang doktor na nagbabasa mula sa isang inihandang listahan, kundi bilang isang taong nakaupo na sa harap ng libu-libong pasyenteng Pilipino na pilit hinahanap pang daan na kasalukuyan nyo ring tinatahak ngayon. Binabasa ko ang mga komento sa mga bidyong ito araw-araw. At sa likod ng inyong mga tanong tungkol sa glycemic indices, mga pangalan ng gamot at kung aling prutas ang ligtas, may naririnig akong iba pa. Naririnig ko ang matinding pagod. Naririnig ko ang mga taong nakatanggap na ng napakaraming magkakasalungat na utos mula sa napakaraming magkakaibang boses na naging dahilan upang hindi na nila pagkatiwalaan ang kanilang sariling desisyon. Mga taong pakiramdam ay ang bawat pagpili ng pagkain ay maaaring nagliligtas sa kanila o kaya ay unti-unting sumisira sa kanila. Iyan ay isang napakanakapapagod na paraan ng pamumuhay. At gusto kong malaman ninyo na nakikita ko at naiintindihan ko iyon. Ngunit heto ang isa pang alam ko. Ang piliting baguhin ang lahat ng bagay tungkol sa paraan ng iyong pagkain sa loob lamang ng 1 linggo ay ang pinakasiguradong daan para hindi ka makapagbago ng pangmatagalan. Ang mga malalaki at radikal na pagbabago ay nakakaramdam-damdam ng lakas sa unang ilang araw. Ngunit bihira itong tumagal ng lampas 2 linggo. Ang maliliit, tiyak at tuloy-tuloy na pagbabago ang siyang tunay na nagpapagalaw ng karayom ng kalusugan sa paglipas ng mga buwan at taon. Kaya, heto ang hinihiling ko na gawin ninyo bukas.
bukas lamang. Hindi isang bagong lifestyle, hindi isang malaking pagbabago, kundi iisang bagay lang. Bukas tingnan ninyo ang inyong almusal. Ang inyong almusal ang nagtatakda ng magiging takbo ng iyong asukal sa buong araw. Ang isang almusal na mataas sa asukal at carbohydrates ay lumilikha ng serye ng pagkagutom, biglaang paghina at mataas na asukal na susunod sa inyo hanggang hapunan. Ang isang matatag na almusal ay bumabago sa takbo ng buong araw. Kung sinisimulan ninyo ngayon ang inyong umaga, gamit ang matatamis na cereal, puting tinapay fruit juice, o isang baso ng hinalong fruit smoothie, subukan nyo ito bilang kapalit. 2 itlog at isang prutas mula sa top 10. List na kinain ng buo, isang peaches, ilang pirasong strawberry o ilang plum. Walang komplikado, walang mahal. Ang protina mula sa itlog ay nagpapabagal sa lahat at nagpapabusog sa inyo ng mas matagal. Ang fiber mula sa buong prutas ay gumagawa rin ng katulad na epekto. At heto ang napapansin ng karamihan sa unang pagkakataong subukan nila ito. Ang panghihina sa kalagitnaan ng umaga ay nawawala. Ang matinding pananabik na kumain ng matamis na karaniwang tumatama 1 oras pagkatapos mag-almusal ay nawawala. Ang pagkapagod at biglaang pagkagutom ay naglalaho kapag ang iyong almusal ay hindi na nagdudulot ng patagong pag-akyat ng glucose. Magsimula kayo riyan, isang pagkain, isang pagbabago. Bigyan niyo ito ng 5 araw at pakinggang mabuti kung ano ang sinasabi ng inyong katawan. Kapag ang pagbabagong iyon ay naging normal na sa inyo, saka ninyo idagdag ang susunod na pagbabago. Ang pag-unlad na itinayo sa maliliit at tuloy-tuloy na panalo ay panghabang buhay. Ang mga perpektong plano na sinusukuan dahil sa sobrang hirap ay walang silbi. Pagsama-samahin natin ang lahat ng ito. Ang 10 prutas na maaari ninyong kainin ng may kumpiyansa dahil pinagsasama nila ang mababang glycemic index at mababang glycemic load ay mga plum, peras, mansanas, passion fruit, buong dalandan, kiwi, strawberries, bayabas, peaches at sariwang cherries. Hindi lamang ito mga ligtas na pagpipilian. Ang mga ito ay tunay na may dalang lunas. Nagbibigay ang mga ito ng sustansya na nagpoprotekta sa inyong cardiovascular system, sumusuporta sa inyong immune system, at tumutulong sa inyong katawan na sa pamahalaan ng insulin ng mas epektibo. Ang 5 prutas na nangangailangan ng tunay na pag-iingat ay papaya, pinya, mangga, saging at mga ubas. Hindi sila ipinagbabawal. Sila ay mapaghingi ng disiplina. Nangangailangan ng mas maliit na bahagi, maingat na atensyon sa pagkahinog. Hindi dapat gawing dried fruit o smoothie at laging samahan ng protina upang pabagalin ang pagpasok ng asukal. At ang 2 ginintuang tuntunin na nangingibabaw sa lahat. Ang buong prutas ay palaging mas maganda kaysa sa juice o smoothie, at ang mas hinog na prutas ay palaging nagdadala ng mas maraming asukal kaysa sa prutas na kinain habang bago pa lang mahinog. Ang pamamahala sa diabetes ay hindi isang giyera laban sa pagkain. Ito ay isang proyekto ng pag-unawa. Habang mas naiintindihan ninyo kung paano kumikilos ang mga pagkain gusto ninyo sa loob ng inyong katawan, mas nagkakaroon kayo ng kalayaan. Hindi nababawasan ang kalayaan nyo, bagkus ay dumarami pa. Kung meron kayong kilala o mahal sa buhay na nahihirapang kontrolin ang kanilang asukal at nalilito na sa dami ng naririnig na payo tungkol sa prutas, paki-share po ang bidyong ito sa kanila. Baka sakaling mabago nito kung paano nila tingnan ang isang bagay na matagal na nilang kinatatakutan. Ang inyong pag-share ay mas may halaga sa akin kaysa sa anumang
algorithm sa internet. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ito na ang pagkakataon ninyo. Gumagawa po ako ng mga bidyong ito dahil naniniwala ako na ang malinaw na impormasyon na batay sa siyensya kapag napunta sa kamay ng mga ordinaryong Pilipino ay nakakapagbago ng kalusugan at nagliligtas ng buhay. Iyan po ang aking misyon. Bago tayo maghiwalay, hayaan ninyong iwan ko sa inyo ang kaisipang ito. Ang iyong katawan ay isang napakagandang biyaya. Minsan, hindi nito kailangan ng mga mahigpit na pagbabawal. Kailangan lang nito ng mas malinaw na pag-unawa mula sa iyo. Huwag mong katakutan ang pagkain-pag-aralan mo ito. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, ibinabalik mo sa iyong sarili ang kontrol at ang kaligayahan sa pagkain ng walang kaba. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Ingatan po ninyong mabuti ang inyong mga sarili hanggang sa muli nating pagkikita at talakayan.